Sa bandang huli natanggap ko na wala na akong pagkakataon kung mahigitan siya. Shopping ang hilig ng mga babaeng katulad mo, di ba? Pero hindi ako interesado sa shopping at sa katulad mo. Sorry last time. Di kita nabigyan ng pera. Sige na, kunin mo na yan. Bilhin mo ang gusto mo. Kauuwi lang ng anak natin. Gusto ko mamaya sabay-sabay tayo mag-dinner. Oo nga, ma. Magluto kayo ng masarap. Sige na. Gusto ng mga magulang kong ikaw ang kasama ko. Pero, iniisip ko rin naman bagay tayo. Ayon sa family at educational background. Kaya uminahon ka muna. I'm a friend. Katulad ng ginagawa ko. Sa aking buhay, wala akong hindi kayang pag-aralan. Lalong-lalo na ang mga bagay na iniisip ninyong dalawa. Sa tingin mo kaya, kaya mong gawin? Tigil mo yan. Halika Teka! na. Bakit Karen? Ano ba yung ginawa mo ron? Kasi, gusto kong patunayan na hindi nila ako kayang talunin. Ang ginagawa ng mga babaeng gusto mo, kaya ko rin yun at mas mahusay pa. Sunduin mo ako bukas ng 2 o'clock. Gumawa rin ng dumpling si Mama. Pa? Ano pong iniisip niyo? Pandami kasing niluto ng mama mo. Gutom na ako. Wala nang panahong bumili ng pagkain. Ang lahat ng ito na lang ang natira sa ating refrigerator. Pero lahat ng gusto mong pagkain, nariyan naman. Ang dami-dami na po niyan, Ma. Hinihintay na po namin kayo ni Papa. Sige, maupo ka na. Wow! Ang sarap na sopas! Kumain ka na at baka lumamig pa yan. Nahirapan tayong lahat nang maospital ang ating anak.
Pero salamat at tapos na. Pa, sa tingin ko may magandang nangyari. Nakakakain ulit tayo ng sabay-sabay. Hindi ba, Ma? Pa, Ma, sa aking pagaling. Sana nga. Kain na. Ma, busog na busog ako. Busog ka na? Uminom ka na ng gamot. Gusto niyo magkape? Sige. Ipagtitimpla ko kayo. Teka! Pa, Hmm. gusto niyo ng kape? O sige. Masarap ang hapunan natin kanina. Nabusog ako. Maraming salamat. Na magkakilala tayo. Nalaman mo ng lahat ng bagay tungkol sa akin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretso. Alam mo na ako'y hindi naging mabuting asawa. Pero naging mabuting ina ka pa rin. Kahit na alam kong marami kang pinagdaan ng hirap sa loob ng maraming taon. Kaya ngayon ay gusto ko sanang humingi ng tawad. Ako ang ina ni Shimen. Ginagawa ko ang mga bagay na dapat kong gawin. Alam ko yun. Alam ko lahat yan. Sa loob ng maraming taon. Kaya, labis ang aking kasiyahan dahil binagyan mo ko ng anak. Ngayon, naisip ko, dapat ko nang ibigay sa iyo ang diborsyong matagal mo nang hinihingi. Pa, Bakit gising ka pa? hindi po ako makatulog. Ang gamot mo. Nakalimutan mong inumin. Ayan po, Bakit? ang gamot po ninyo. Hindi niyo po nainom kanina. Ang gamot na yan, hindi totoong nakakagaling. Alam ko po. Pero kahit papaano, makokontrol ang blood pressure. At maayos kayo mabubuhay. Kahit gaano kayo kagalit. O kahit gaano kayo kalungkot.
Teka, may sakit ka pa. Like father, like son. Kahit kailan po, hindi ko po kayo nakasamang uminom. Okay lang yan. Tayo'y marami pang panahon sa inaharap. Hindi ba? Sa akin palagay, dapat yung bawasan ng pag-inom. Aba, pinagagalitan mo ko. Hintayin niyo lang. Mas nagaro ako sa mama ko. Wow! Tada! Wow! Ang ganda naman ito! Ang galing! Grabe! Ang ganda! Ibang klase pagkakagawa! Wow! Wow! Ang ganda nito! Ang ganda naman ito! Wow! Tingnan mo to! Ang cute-cute naman! Napakaganda ng kulay! At may ulap pa! Wow! Hanggang dito may ulap pa rin! Ang ganda-ganda talaga ng kulay! Ay, may araw pa sa likod! Bagong-bago kumikintab pa! Ito nga pala ang inyong breakfast car. Breakfast car? Oo, si Yesha nag-design yan. Kahit wala na kayong restaurant, may trabaho pa rin kayo. Ang breakfast car natin! Bakit ba? Shingha! Alam mo kasi masikip sa akin ang sapatos ko. Parang biglang nanigas ang aking muscle, kaya... Teka. Sabihin mo ng maayos. Napilipit ang paa mo. Halika. Salamat. Ow! Ow! Okay ka na? Oo. Masakit ba? Oo. Shingha! Shingha! Tamang sir. Saan kayo pumunta? Kami ay... Wala, tatawid lang. Wala ka pa rin kwenta pag nagsasalita. Kami naman. Teka. Green na, andar na kami. Siya nga pala. Anong telephone number mo? Ang phone number ko, 0939-9999. Hintayin ko tawag mo, ha? Oh, sige. Tatawag ako sa'yo. Okay, mamaya na lang. Bye-bye. Bye-bye! Sandali, Shingha. Siya ba ang sinasabing boyfriend ni Sanchay? Ang sikat na leader ng effort sa Yingte? Si Dao Mingse? Oo. Close ako sa kanya. Napakadalas saan magkasama nung nasa college pa siya. Pero sabi ng iba, nagka-amnesia siya. Bakit kanya nakilala sa unang kita pa lang? Siyempre naman naalala niya ako. Teka, paano niya ako nakilala? Toming sir! Toming sir! Magandang balita to. Kailangan ko sabihin kay Sanchay. Oo. Teka lang, Shingha! Oh, Shingha! Hintayin mo ako! Sandali! Sino si Shingha? Schoolmate ko siya sa Yingte. Bakit mo siya natatandaan? Bakit mo siya natatandaan? Huwag mo akong pigilan. May maganda akong balita para kay Sanchay.
Pasensya na, company policy. Kailangan nyo muna mag-register. Saan ba? Saan magre-register? Dito po. Nasaan si Sanchay? Sir, napakarami po naming empleyado. Sabihin niyo kung saang department siya. Siya? Nandun siya sa... General Affairs. Tama, General Affairs. Pwede mo na ako i-register. Sandali lang, i-check ko po sa computer. Titingnan ko muna kung meron kami ng empleyadong sinasabi niyo. Ano pong spelling? Ha? Ano pong pangalan? Ang pangalan ko ay Shingha. Ay, hindi po kayo, sir. Sanchay. Dong Sanchay. Lagyan mo ng 8 ang Shan. Tapos, idikit ang Chay. Dalian nyo! Paki-fill up na lang po. Shingha! Nagmamadali na nga ako. Gusto pa nila i-fill up ko ang papel na to. Bakit di ka na lang tumawag sa cellphone niya? Oo nga, no. Hello? Sanchay, nandito ako sa baba. Meron ako sa isang napakalagang bagay na sasabihin. Bumaba ka. Tama ka. Bumalik na ang alaala ng tao, Minze. Dalian mo. Madam, Sige na. Bumaba ka muna. Iisipin ko kung anong dapat gawin. opo. Dalian mo, dalian mo. Dalian mo, dalian mo. Dalian mo, please. Shingha! Si Sanchay! Sanchay! Nakakaalala na ba talaga si Tao Ming, sir? Oo. Ikwento mo nga kung paano. Oo, kasi una tinawag niya ako. Tapos, nakilala niya ako agad. Tsaka, siya ang unang tumawag sa akin. Sabi niya, Shingha! Ikwento mo sa akin ng malinaw. Nakilala ka niya kaagad. Saan lugar kayo nagkita at anong sinabi mo sa kanya? Kasi Sanchay, ganito ang nangyari. Naglalakad kami dalawa papuntang school. Nakita namin si Dao Ming sa daan. Tapos biglang tinawag niya si Shingha. Nagbatian silang dalawa. Napaka-natural na nangyari. Parang di siya nagkaroon ng amnesia. Tama, ganun nga ang nangyari. Nakilala ka niya? Nakakaalala na siya. Naalala niya na ang lahat. Nagbalik na ang alaala niya. Nagbalik na ang alaala niya. Kaya, anong dapat kong gawin? Anong aking gagawin? Teka, anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Una, ipatigil mo sa kanya ang engagement. Itigil ang engagement? Tama, nagbalik na ang alaala niya. Kaya mahal ka na niya tulad ng dati, nung hindi pa niya mahal ang prinsesa. Kaya babalik na siya sa'yo. Sabihin mo sa prinsesa, umuwi na siya. Hanapin na natin si Dao Mingze. Teka, Shingha! Hintayin niyo ako! Hintay, Shingha! Pakihatid mo na lang si Yesha, mami, ha? No problem. Salamat. Okay, alis na kami. Bye! Mamaya na ang trabaho. Hanapin na muna natin si Dao Mingze. Hintayin niyo naman akong dalawa! Shingha! Teka, Shingha! Si Dao Mingze! Alam mo bang ako si Chen Xing, ha? Ano ba kailangan mo, rich kid? Ha? Natatandaan niya ang tawag niyang rich kid. Kailangan niyo mag-usap ni Sanchay. Shingha! Sinabi ko bang ibigay mo ang opinion mo sa akin? Marami nga kaming dapat pag-usapan ni Sanchay, pero... Sabi mo na ngayon. Kakainis ka talaga. Di ba rin na nga? Sanchay, salamat. Masayang masaya si Yesha doon sa breakfast car. Ngayon ko na lang uli siya nakitang masaya. Kaya, salamat. Ano? Yun lang? Wala ka bang ilang mga bagay pang dapat sabihin kay Sanchay? Ano pang dapat kong sabihin? Pakisabi na rin sa papa mo na salamat. Ano? Hindi yun. Dapat sinasabi mo sa kanyang mahal... Shingha! Daming sir, huwag mo na siyang pansinin. Bumalik ka na sa trabaho.
Hindi lang yun ang dapat mo linawin. Pero wala na ako dapat linawin sa kanya. Bakit, Shingha? Ano bang gusto mo linawin ko? Bakit mo sa akin tinatanong yan? Magmula nung gumaling... Tumigil ka na! Akit na ako. Shingha? Pwede ba huwag mo siyang gagalitin? Ikaw... Daming sir! Shinga, Sanchay, magaling na siya ngayon. hindi pa siya magaling. Kasinungalingan. Natatandaan niyang ako yung rich kid, hindi ba? Kung talaga naaalala ka niya, sana pinagtulakan ka niya sa labas sa mga bagay na pinagsasabi mo sa kanya. Oo nga, no. Sanchay, gusto mo pa bang magbalik ang inyong nakaraan? Kung hindi ko magagawa, kahit papano naman, nagkasama kaming dalawa. At pwede kami magsimula ulit. Sanchay, Bakit ganon? Bakit si Shingha may lugar sa alaala ni Tao Mingse? Samantalang ako, wala man lang ako kahit kapirasong alaala sa kanya. May sasabihin pa pala ako sa'yo. Tao Mingse, May nararamdaman ako. Hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Pwede ko masabihin sa'yo? magkaibigan tayo, hindi ba? Kakaiba kasi. Bakit naalala ko si Shingha? At bakit si Shingha lang? Alam mo, nagulat talaga ako. Shingha? Bakit kapag naiisip ko siya, parang natatawa ako? Naging magkaibigan ba kami ni Shingha? Hindi ko masasabing ganun na nga. High school pa lang, magkaklase na kaming dalawa. Nung lumipat na kami sa Yingte, hinahangaan niya ng hustong F4. Gusto niya makasama sa grupo niyo. Pero lagi niyo siyang pinaglalaruan. Lagi namin siya pinaglalaruan? Tapos ano pa? Tapos, kahit ganun, gusto pa rin niya sumali. Kayo naman paulit-ulit niyo siyang pinaglalaruan. Si Shingha naman, hindi talaga sumusuko sa inyo. Kakaiba kasing nararamdaman ko. Kapag iniisip ko si Shingha, bakit hindi sumasakit ang ulo ko? Siguro dahil nakakatawa siya. Kaya siya ang pinili ng alaala ko. May isa pa akong hindi maintindihan. Ikaw, naalala mo pa rin ba ang lahat ng bagay? Ang ibig ko sabihin, hindi nawala ang alaala mo? Kapag naalala mo ang lahat ng bagay, hindi ba nakakapagod yun? May mga bagay din tayong nalilimutan. Tulad sa mga libro, yung mga ibang nilalaman. Tsaka ang mga hindi mahalagang tao, hindi mahalagang bagay. Meron kasi tayong tinatawag na brain capacity. Ang ibig sabihin nun, kapag may bago tayong alaala, nakakalimutan natin ang luma. Pero meron din namang hindi mo makakalimutan. Mga anong klaseng bagay naman ang hindi nakakalimutan? Gusto mo bang sabay tayo mag-lunch mamaya? Lunch? Oh, sige. Ano gusto mo kainin? Master, ipinapatawag po kayo ni Madam. Pag-isipan mo na. Tatawagan kita mamaya. Sige, hihintayin ko. Shingha, nagdarasal ka ba? Kailan ka pa nag-convert?
Mimi, bakit kaya hindi ba rin bumabalik ang alaala ni Tao Mingse? Naaalala naman niya ako. Sa puntong ito, meron ng conclusion. Anong conclusion? Halatang halata naman na ikaw, Xingha, ang nagsilbing boundary ng nakaraan ni Dao Mingzi. Ang ibig sabihin, taglay mo ang susi para mabuksan ang pinto ng alaala ng kaibigan mo. Ang sabi mo, ano ka mo ako? Xingha, ikaw ang mahalagang tao, ang susi sa alaala. Naniniwala ako na ikaw lamang ang makakapagpabalik ng alaala ni Dao Mingzi. Tama ka ron. Kaya, ang makapagpapasaya ulit kay Sanchay ay walang iba kundi ikaw. Kaya marahil, ang dahilan kung bakit nalagay ako ng Diyos sa buhay ni Sanchay ay para tulungan si Tao Mingse na bumalik ang alaala niya. Sabi ng papa ko, ang isang lalaki raw na merong misyon at ginampanan niya ay mabuting lalaki at matapang. Tama! Mimi, gagawin ko ang lahat para kay Sanchay. Hinahanga ako si Sanchay ng gusto. Ang dami niyang kaibigan na gusto siyang makitang lumigaya. Mimi, gawin natin lahat para lumigaya si Sanchay. Xiaoguai, marami kang pagkain ngayon. Magla-lunch kasi kami ni Tao Mingse mamaya. Ase, gusto kong malaman mo na may pinapunta akong brain surgeon para sa'yo. Sa makalawa, sasamahan kita para magpa-check up sa kanya. Huwag niyo na akong alalahanin. Si Yesha na lang isasama ko. Kayo ba ni Yesha? Ay okay nitong nakaraan? Dapat po ba kaming hindi maging okay? Masyado lamang siguro ako nag-aalala. Napapansin ko kasing nagiging malapit ka kay Sanchay. At dahil sa naging relasyon yung dalawa dati, sa tingin mo kaya si Yesha hindi mag-aalala? Ma, malapit na kaibigan ni Yesha si Sanchay. Hindi niya may iisip ang ganyang ideya. Maaaring ang hindi maisip ni Yesha ang ganyang ideya. Pero paano si Sanchay? Anong ibig niyo sabihin? Asa, hindi mo man lang ba naisip ang bagay na yan? Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit ang dati mong girlfriend ay biglang gumawa ng paraan para siya'y mapalapit sa'yo? Hindi ba kayo nagpasok sa kanya sa kumpanya? Tama dahil naaawa ako sa kanya. Pero nalaman ko rin bandang huli na iba ang kanyang hangarin. Parati siyang nariyan at ginugulo kayo ni Yesha, pati na ang inyong relasyon. Hindi mo ba naiisip na baka si Yesha ay pabago-bago ng ugali nitong mga nakaraan dahil kay Sanchay? Hindi siya ganung klase. Hindi ganung klase si Sanchay? Gaano ba ang naaalala mo? Nakita ko na siyang gumamit ng iba't ibang klase ng paraan para pahirapan ang iyong damdamin, para saktan ka. Kung hindi sa kanyang pagiging makasarili, paano ka magkakaroon ng aksidente sa Barcelona? Malaki ang aking paniwala na ang iyong amnesia ay dahil sa kagustuhan mong makalimutan ang lahat ng iyong kalungkutan. Pero, talagang matalino siya. Marunong siyang gumamit ng pagkakataon. Ginamit niya ang aksidente mo para magmukha siyang inosente at si Yesha ang may kasalanan.
Kaya ngayon, sinisisi ni Yesha ang sarili niya sa nangyari sa'yo. Gusto ni Sunshine na ibalik ka ni Yesha sa kanya. Bukod pa ron, nakagustuhan Tama na niya yan! Nawala man ang alaala ko, meron pa rin akong mata. Ang nakikita kong Sanchay ay hindi ganyan. Asa, maaari kang magalit sa akin. Pero gusto kong maniwala ka na dito sa ating daigdig, ang nag-iisang taong di ka sasaktan ay ang iyong mama. Busog na ako. Diyan na kayo. Hello? Yesha? Mamayang gabi? Okay. Magkita tayo mamaya. Bye-bye. Time to wake up! Wala pong 15 hours ang tulog ko. Alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Kahit anong mangyari, nakakatulog ka ng mahimbing. Mabuti naman, alam mo yan. Kaya wag mo akong kulitin, inaantok pa ako. Wala akong magawa, naiinip na ako. Sana nakakatulog ako ng ganyan. Wala ka ba talagang magawa? Si Simin ang sipag-sipag magtrabaho. May trabaho ka rin naman. Pero kumakanta ka lang dito. Kahit magtrabaho ako, walang kaibahan. Pagpirma lang naman ang responsibilidad ko ron. Yun lang ang ginagawa ko araw-araw. Ayoko ng ganong klaseng trabaho. Si Simen masipag sa ganon. Ako naman hindi interesado. Matutulog ka pa rin ba? Sige na nga, hindi na kita gigisingin. Gusto ko lang na... Make a wish, make a wish， 不要闭上眼睛睡觉，快点起床，陪我一起去唱。 La 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 la. Lee, lumabas na si Simen sa ospital. Mag-get together naman tayong apat. Ano, Lee? Ano tingin mo? Ano sa tingin mo, Lee? Hello? Hey! Ay, nako. Makipag-date ka na lang kaya. Gamitin mo yung telepono sa baba. Isa pa, kung gusto mong kumanta ng kumanta, pumunta ka sa KTV. Kinakantahan na nga kita ng live. Ayaw mo pa? Wala ka talagang kabuhay-buhay.
Matagal tayong hindi nagkasama-sama. Ang tagal mo ring nawala, Ase. Teka, okay na ba tiyan mo? Bakit umiinom ka? Uminom nga kami ni Papa paglabas sa ospital. Kayo ng papa mo? Ang saya ko nitong mga nakaraang araw. Exaggerated pakinggan. Pero para akong ulila na natagpuan ulit ang aking ama. Okay, uminom pa tayo. Para sa iyong kaligayahan. Si Men, kung masaya ka, masaya rin ako para sa'yo. Pero, anong ibig mong sabihin dun sa para kong isang ulila? Hindi maganda ang relasyon namin ni Papa. Pero nung nagkaroon ako ng sakit, naayos ang problema sa pagitan naming dalawa. Ase, tanggap namin ng 100% ang bagong ikaw. Pero sana naman, bumalik na ang alaala mo para maintindihan mong lahat. Siya nga pala, may nangyaring kakaiba sa akin kanina. Nakita ko si Shingha. Anong kakaiba ron? Hindi, ang kakaiba, nakilala ko siya agad at saka tinawag ko pang pangalan niya. Parang kakaiba nga yan. Lagi nating pinaglalaroan si Shingha dati. Kwento nga sa akin ni Sanjay. Pero wala akong matandaan. Pero okay pa rin yan. Isa itong magandang balita. Tama. Ibig sabihin, malapit ka nang gumaling. Inom pa tayo! Ikaw, Anong ako? may maganda kang balita? Ba't naman ako magkakaroon ng balita? Di ba may nakilala ka mga babae? Naiinis lang ako dyan. Naiinis? Dahil ba sa tatanga-tanga? Sobrang pangit o sobrang ganda? Hindi siya tanga, hindi siya pangit, at hindi siya maganda. Pero ayoko sa kanya. Ano pa kinakainis mo riyan? Tanggihan mo na lang. Naiinis talaga ako. Stupid beauty siya. Lagi niya pa akong kinakalaban. Sinabi kong hindi kami okay sa isa't isa. Pero sinabi niya sa mama niya at mama ko na masaya kami pag nagde-date kami. Napilitan tuloy akong makipag-date sa kanya ulit. Itinuloy ang boring na date. Parang hindi gawain ni Mitsuo yan ah. Teka, bakit hindi mo na lang sabihin na ayaw mo sa kanya? Sinabi ko na nga. Ginawa ko na nga ang lahat pero useless din yun. Ayaw mo lang talagang gawin ng tama. Okay, tatawagan ko siya. Susuko na talaga siya mamaya. Buti kung pumunta siya. Ase, lahat ng mga babae noon, dumarating pag tinawagan natin. Talaga? Pwera lang yung Princess Yesha. Hello, hello? Si Michuo to. Teka. Kasama ko mga kaibigan ko Papuntahin ngayon na natin dito. ang mga girlfriend ninyo. Tawagan mo na si Esha. Aha. Bakit ang takaw mo ngayon? Hindi kasi ako nakapag-lunch eh. Hindi ka nag-lunch? Bakit naman? Kasi... Kasi... Bravia siya. Bravia siya. Hello? Wala akong oras. Magkasama kami ni Sunshine ngayon. Si Ashing. Ang cute ng ringtone mo. Bakit mo iniiba? Gusto ko na talagang palitan. Nakakahiya kasi. Hindi mo pa nasasabi kung bakit hindi ka nag-lunch kanina. Ako? Marami kasi akong ginawa. Saan mo gustong pumunta? Gusto kong bumili ng libro. Hindi kasi ako makatulog. Okay, punta tayo sa bookstore mamaya.
Ano raw? Pwede ba? Magkasama sila ni Sanchay. Hindi mo sila maaabala pag magkasama silang dalawa. Sina Yesha at Sanchay? Oo. Kakaiba ba? Hindi naman. Kaya lang silang dalawa. Ha? Bakit? Ba't hindi mo ituloy? Wala. Hindi mahalaga yan sa inuman natin. Teka, may gusto nga pala akong itanong sa inyo. Nung magtrabaho si Sanchay sa kumpanya namin, hindi kayo pumayag. Bakit ba? Payag naman kami. Takot lang kami masaktan siya. Pero talagang matapang si Sanchay. Mas mahirap, mas gusto niya. Kinaibigan niya pa kayo ni Yesha. Siguro kung kami ang nasa kalagayan ni Sanchay, magtatago na lang kami. Ibig mong sabihin may binabalak si Sanchay sa pagpasok niya sa kumpanya namin? Huwag mong gamitin ang mga salitang yan. Para kay Sanchay. Mas tamang sabihin na matapang siya. Pinili niya ang ibang paraan para mahalin ka. Baliw talaga si Sanchay, pero cute naman. Sorry, late ako. Ying Xiao Chow. Anak siya ng presidente ng Junti Construction. Hello. Mesu, ipakilala mo kami. Silang tatlo ang best friends ko. Sasabihin ko sa'yo kung gaano ko sila kamahal. Kung kayong lahat ay nalulunod sa dagat, sila ang una kong sasagapin, hindi ikaw. Okay lang yon. Marunong naman akong lumangoy, kaya huwag kang mag-alala. Si Dao Ming Zi, ang third generation ng Dao Ming Corporation. Hello? Hello. Marunong din ako lumangoy. Si Wazili, ang tagapagmana ng Wazi Estate. Hello. Hello. Ikaw, marunong ka rin ba lumangoy? Pag nasa dagat ako, hindi na ako iintindihin ni Miso. Sarili niya na lang ang sasagipin niya. Si Simen, tagapamana rin ng kumpanya. Hello. Pinilit ako ng papa kong umattend ng dinner party mo last time. Kahanga-hanga talaga ang naging achievement mo sa trabaho mo. Sigurado si papa na balang araw, magiging importanteng businessman ka rin. Hindi naman. Magaling ka rin sa pagtugtog ng cello. Salamat. Sige, maupo ka. Anong gusto mong inumin? Para sa inyo, natutuwa akong makasama kayo ngayon. Huwag ka masyadong matuwa. Nagpustahan lang kami. Kung sino sa mga girlfriend namin ang unang darating. Masyado kang masunurin sa akin. Talaga? Malaking karangalan yan. Dahil sa masunurin ka at hindi mo ako pinahiya sa kanila, may regalo ako sa'yo. Guys, siya nga pala ang masunurin, marangal, at ang pang 101 sa mga girlfriend ko. Yun nga palang kiss, dahil yun sa mga kaibigan ko. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanila. Hindi na ako makakainom.
Pagkatapos ng ininom kong ito, medyo lasing na ako. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis. Siguro next time na lang tayo magkwentuhan. Excuse me. Mitsuo, ihatid mo na siya. Alis na ako. Teka, hindi yata magandang ginawa ni Mitsuo kanina. Sa tingin ko okay naman si Xiao Chao. Bakit ayaw ni Mitsuo sa kanya? Talaga? Sa tingin ko si Mitsuo, in love na sa kanya. Para yung sa mukha mo kanina. Pero ngayon, para sa mukha ko naman. Alas 2 ng hapon ang date natin bukas. Sunduin mo na lang ako sa bahay. Anong binili mong libro? Itong librong to ang maganda. Tingnan mo. Collection ito ng mga picture ng mga magagandang lugar sa buong mundo. Bago ako matulog, tinitingnan ko ang bawat pahina. At sa pangarap ko, pinupuntahan ko ang mga magagandang lugar na yan. Ang gaganda ng mga lugar. Ang Venice. Ang ganda nito. Sabi nila malapit nang mawala yan. Kaya kailangan ko mapuntahan yan. Talaga? Iniisip ko, isa akong dolphin sa aking past life. Lumalangoy sa Pacific patungong Atlantic. Mula North Sea papuntang South Sea. Palaging nasa dagat, pero gusto kong malaman kung ano yung pakiramdam ng nasa lupa. Pumunta yung dolphin sa lupa. Ang hindi niya alam, hindi pwedeng walang tubig, kaya namatay siya. Ngayon sa buhay na ito, naging isa siyang taong napakatalino. Natuto ng mga lingwahe at natuto ring magpinta. Tinupad ang pangarap sa nakaraang buhay at pinuntahan ng magagandang lugar. Sinusubukan niyang ikutin ang buong mundo at saka niya ipinipinta. Ang galing ng imagination mo. Hindi ko alam kung bakit gusto kong magbiyahe. Alam mo, simula pagkabata, kapag tumigil ako na matagal sa isang lugar, pakiramdam ko nadidepress ako. Casa de Familia? Barcelona. Ang ganda, hindi ba? Nung nandyan ako, hindi ko man lang yan nakuna ng picture. Ni hindi nga ako nakabili ng souvenir. Alam mo, kailangan ko makabalik dyan. Meron nga pala akong itatanong. Nung maaksidente kami ni Asing, meron ako nakitang singsing. May falling star na design. Sa'yo ba yon? Nakita mo yung singsing? Nakakainis nga kasi nung nagpunta kami ng Taiwan, ninakaw yun. Buti na lang. May sumpa kasing singsing na yun. Pero sa'yo ba talaga ang singsing na yun? O ibibigay dapat sa'yo ni Asing? Huwag na lang nating pag-usapan. Hindi na naman yun mahalaga. Ikwento mo naman sa akin, Sanchay. Nung time na yon, ang sabi niya hintayin ko siya sa simbahan. Umalis siya at binili niya yung singsing. Pagkatapos nun, yun, ganito na. Alam mo na yun. Huwag ka mag-alala. Babalik din ang kanyang alaala.
Sigurado ako maaalala niya mga masasayang nangyari sa inyong dalawa sa Barcelona. Magiging katulad ulit kayo ng dati. At ako naman, syempre, patuloy ako magta-travel. Magiging maayos din ang lahat. Yasha, kapag nakarecover na si Tao Mingse, ikaw pa rin ang mamahalin niya. Para kang tanga, imposible yan. Noon madalas niya akong sinasabihang tanga. Siguro, Sanchay, namimiss mo ring tawagin kanya ulit ng ganon. Oy, tatanga-tanga. Sagutin mo tong telepono. Kung tatanga-tanga ka, sagutin mo to. Hindi ganyan. Seryosohin mo naman. Kailangan yung tipong galit ka na. Ulitin natin. Alam mo, Yesha, hindi ko na kayang gawin yun. Kaya mo yan. Sige na. Pero, okay na nga yung kanina. Bakit kailangan pang ulitin? Para bago. Ay, para bago. Sige na. Tatanga-tanga, sagutin mo tong telepono! Salamat. Teka! Hindi mo sinabi sa akin kung... Good morning, Good sir. morning. Naka-recover na po pala kayo, sir. Oo. Kamusta na po kayo? Mabuti, salamat. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, hindi ba dapat nagpapahinga pa po kayo ngayon? Pag nagpahinga ako, lalo akong manghihina. Pinagpapahinga pa ako ni Papa. Pero mas nakakapagod yon. Kumusta ka na? Handa ka na bang mag-overtime? Opo, sir. Kahit anong oras po niyo ko pauwiin. Anong una mong gagawin? Ang ipagtimpla kayo ng black coffee. Salamat. You're welcome, sir. Xiaoxiang, itong document na... Ikaw na bata ka. Bakit naman pumasok ka kagad sa opisina? Pa, okay naman na ako. Kung hindi ako papasok, maiinip lang ako sa bahay. Okay. Pero ingatan mong yung katawan. Huwag Sir. kang magpakapagod. Ay, good morning, sir. Heto na pong black coffee niyo. Salamat. Mr. Su, huwag mo siyang bigyan ng kape. Opo. Ano, pwede na ba? Sa tingin mo, meron pa kayang dapat na idagdag dyan? Mimi, huwag ka namang umiyak. Baka isipin ng iba may ginawa ko sa'yo. Ang love story sa Yingte University. Ang love story ni Sanchay at Tao Mingse. Isinulat at pinaghirapan gawin ni Xingha. Ngayon ay alam ko na lahat. Talaga? Alam mo, maghapon at magdamag, inisip ko talagang mabuti. Sinubukan kong balikan ang lahat ng mga nangyari noon. Kaya itong mga nasa notebook, hiwa-hiwalay na istorya. Naintindihan mo ba? Oo naman. Natouch nga ako sa sinulat mo. Kung ganon, kapag ipinakita ko pala ito kay Dao Mingze, maaaring makatulong ito sa memory niya. Siguradong napakalaking tulong yun sa kanya. Xingha, pwede ba akong magtanong sa'yo ng ilang mga personal na bagay? Ano yon? Tungkol na naman ba sa sinabi ng iyong papa? Hindi. Ibig ko sabihin, schoolmate Xingha, kung sakali mang isang araw, merong mangyari sa akin, mag-aalala ka rin ba para sa akin? Tulad ng pag-aalala mo kay Sanchay? Alam mo, hindi. Hindi. Alam mo kasi, Mimi, hindi pa tayo masyadong close na dalawa. Kung sakaling isang araw, tayong dalawa pag natulad sa pagkakaibigan namin ni Sanchay,
buong puso rin kitang poprotektahan. Natutuwa naman ako marinig yun, schoolmate Shingha. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Aba, syempre. Kailangan mong gawin yan. Pero ngayon, kailangan nating isipin ang kaligayahan ni Sanchay. Okay. Salamat. Sir, sa labas po ako magla-lunch. Baka po meron kayong gustong ipabili. Ha? Tanghali na ba? Wag na. May appointment pa ako. Salamat. Sige po, sir. Alis na po ako. Okay. Sige. Salamat. Miss, return post yan. Ito ang bagong mobile exchange game. Pakisend na lang ang cellphone through Mail Express, ah. Salamat. Sige, salamat. Hoy, workaholic. Lunchtime na. Daming sir. Salamat sa pag-treat mo sa akin sa lunch. Salamat din sa tulong sa breakfast car at sa pagsama mo kay Yasha. Salamat talaga. Pinasaya mo siya. Ano ba yan? Puro tayo salamat. Ikaw ang unang nagpasalamat. O sige, magkaroon tayo ng deal. Mula ngayon, wala nang salamat. Sige, deal yan. Bye. Hoy, tatanga-tanga, sagutin mo tong telepono! Hoy, tatanga-tanga, sagutin mo tong telepono! Hello? Yasha? Hello? O ano, rich kid? Ba't ka tumawag? Simula ang lahat sa unang araw ng first semester. Nainsulto ng katapangan ni Sanchay ang isa sa mga F4, ang leader na si Dao Mingsu. Naisip parusahan ni Dao Mingsu si Sanchay kaya binigyan niya ito ng red card. Ang kaso, hindi niya inakalang may in love siya kay Sanchay. Tamang tanggapin ang tulong ko. Mabilis ka makaka-recover. At maalala mo na. Si Sanchay lang ang iyong mahal. Si Sanchay lang yung mahal. Si Sanchay lang yung mahal, Dao Mingse. At wala nang iba. Alam mo ba yun? Dao Mingse, alam mo ba yun? Tama na! Tayo na! Tayo na! Ano ba, Asing? Gusto mo magbiyahe, di ba? Ano pang hinihintay natin? Gusto mo magbiyahe?
Pero hindi ngayon. Pero bakit? Dahil hindi pa bumabalik ang Ano alaala mo. ibig sabihin yan? Para makaganti, pinahatak ko ang motorbike mo sa kotse. Para makaganti, kinausap ang mga taga-yingte laban sa'yo. Ang lahat ng aking ginawa, ang nagtulak para mahalin ka. Natatandaan mo na. Gusto kong malaman mo. Pinipilit kong bumalik ang aking